Tampok ang istorya ngayong araw na ito, ang pag-ibig at tiwala. The Laila Story. Sino ba naman ang hindi mabibihag sa isang maginoo, makisig at matapang na sundalo? Ako si Laila at kasintahan ko si Alan ng 5 taon. Dahil sa trabaho, hindi niya magawang tumagal sa iisang lugar. Depende sa saan madidistino. Hanggang naisipan kong magtrabaho sa abroad para pagbalik ko, magpapakasal na kami. Pumayag naman si Alan at hinayaan ako sa plano ko. Habang nakapila ako para mag-process ng passport, nakilala ko si Cecil. Isa rin pala siyang applicant papuntang abroad at parang napakagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Mas natuwa ako nang malaman ko na pareho kami ng agency na ina-applyan. Hanggang tinanong ko si Cecil if may boyfriend siya at baka gusto niya ng sundalo, kagaya ng boyfriend ko. Marami itong mga kasama sa trabaho. Tamang-tama, single pa si Albert, best friend ni Alan. At na-excite naman ako at nang binigay ni Cecil ang number niya, forward ko na agad sa boyfriend ko at sinabihan ibigay kay Albert at bagay sila. At lagi akong may update kay Cecil kung ano na ang nangyari. Ang sabi niya, nag-meet na rin daw sila nito at nagkausap sa personal. Kaya ako naman ay kinikilig dahil at least naging matchmaker pa ako. Biniro ko pa si Cecil. Double wedding kami pag nagkataon. Hanggang bumiyahe na kami ni Cecil pa Manila para sa training. At doon mas naging close kami ni Cecil. Magkaiba ang aming accommodation pero pag weekends ay nagbabanding kami. Masaya ang naging training at malapit na rin itong matapos. Makakaalis na rin kami puntang abroad. Madalang na tumawag si Alan at laging reason, walang signal. Hanggang isang araw nagkaroon ng kasiyahan at may party sa mga aplikante. At pansamantala nakalimutan ko ang kalungkutan at namiss ko si Alan. Buti pa si Albert at Cecil going strong. Halos di na mapaghiwalay sa telepono ang dalawa. Cecil, ang mga langgam mo, andito na sa kasuitan niyo ng BF mo. Laila. I love you, Albert. Sige, bye. Laila naman. Hanggang di pa tayo nakakabalik. Nako, maghintay sila sa atin. Pero papakasal na rin kami after ng contract. Ilang araw na lang at flight na namin. Kaya naisipan ko na hingin ang Facebook account nito at Messenger. Forward ko mga photos ng mga tropa ng boyfriend ko. Ngunit ang araw na yon ang magpapabago ng buhay ko. Laila, ang pogi ni Albert, siya yung nasa second row sa pinakagilid. Saan dyan? Sa gilid? Oo, yung may hawak na black jacket. Si Albert? Si Albert bang sinasabi mo, Cecil? Oo, Laila, di mo ba kilala si Albert? Dali-dali ko agad hinanap ang number ni Albert at tinawagan. Hello, Albert? Si Laila ito. May tanong lang ako. May GF ka na Cecil? Wala akong GF. Busy pa ako sa operations namin. Sige, sorry. Sige, bye. Biglang gumuho ang mundo ko. Ang lalaki na tinuturo ni Cecil ay ang boyfriend kong si Alan. At hindi ito si Albert. Hindi ako makapaniwala, DJ Amphy. Now after all these years, 5 years kaming magkasintahan. Niloloko lang pala ako ng boyfriend ko. Sobrang sakit na kung kailan umaasa ako na kami talaga magkakatuluyan. Saka ko naman na lamang pinagpalit na ako sa kaibigan ko pa talaga.
Pero hindi ko masisi si Cecil dahil ako mismo ang nagbigay ng number. Hindi ko masabi kay Cecil na si Albert at Alan ay iisa. Tinawagan ko agad ang boyfriend kong si Alan. Ang kapal-kapal na mukha mo, Alan. Bakit nagawa mo sa akin to? Bakit? 5 taon, Alan. Akala ko tapat ka. Bakit? Pumili ka. Ako o si Cecil? Mahal ko si Cecil. Patawarin mo ako, Layla. Pero nahulog ang loob ko sa kanya. Sobrang sakit ang nangyari sa akin, Teacher Amphy. Wala akong nagawa. Umalis ako ng bansa na puno ng hinanakit at kinausap ko na rin si Cecil. Ang sabi ko, Cecil, may dapat kang malaman. Pero tawagan mo si Albert ngayon. Tawagan mo si Albert ngayon. Bakit ka umiiyak, Layla? Tawagan mo si Albert. Kakausapin ko. Ano bang nangyayari? Hello, Albert? Kakausapin ka ni Layla. Albert, sabihin mo na, Albert, na ikaw si Alan. Ha? Albert, anong ibig sabihin nito? Na ikaw si Alan? What? How dare you? I'm sorry, Layla. I'm sorry. I'm sorry. Sa araw din na yun, hinawalayan ni Layla ni Cecil si Albert. Kung nagsimula ang lahat sa panliling lang, hindi mapagkakatiwalaan ng pag-ibig ni Albert, ang pag-ibig ni Alan. Sana mabago at makalimutan natin ang lahat ng nangyari, Layla. Patawarin mo ako. Paalam na. Hanggang sa muling pagkikita, Cecil. Minsan kapag handa ka na magmahal, handa ka na rin masaktan. Tuluyan man maghilom ang sakit, pero ang trauma ng kahapon ay mag-iiwan ng bakas. Maraming salamat ka, Reborn Kada. Hanggang sa susunod na istorya, handog sa inyo ng Reborn Kada 91.3 FM. Kwentuhan with DJ Amphy. The Layla Story.